may kabutihan sa kalusugan, para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing. Happy Healing Morning mga kapatid at welcome sa isa na namang masayang episode ng Healing Galing sa TV. Umpisa pa rin po ng 2017 at excited ang lahat, lalo na po sa ating mga kapatid dyan sa Quiapo na ngayon po ay abalang naghahanda para sa pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Nazareno bukas, January 9, tomorrow na po yan. Isa po ito sa mga pinakamalaking pagtitipon ng mga Katoliko taon-taon na umaabot sa mahigit 12 milyon ang nakikilahok every year po yan. Pero di tulad po ng ibang prosesyon na kinabibilangan kapwa ng babae at lalaki, pawang mga kalalakihan po karaniwan na ang nangunguna sa prosesyon ng Poong Nazareno. Dahil sa karamihan po sa mga deboto nito ay naniniwalang inililigtas sila sa kapahamakan at nabibiyayaan sila ng milagro kapag nahawakan po ang damit ng poon o kapag nadampian man lamang ng kanilang panyo o tuwalya ang Nazareno. Maari pong mapagaling sila sa anumang sakit o matupad ang anumang kahilingan na matagal na nilang ipinagdarasal para sa kanila at sa kanilang buong pamilya. Kaya naman po, ganun na lamang ang pagpupursige ng lahat ng mga debotong makalapit at makahawak po dito, lalaki man o babae. Pero paalala lang po sa mga kapatid nating sasama sa prosesyon bukas, siguraduhin po nating tayo po ay may laman ang tiyan at manatiling hydrated, magbaon ng tubig, no? Para hindi po tayo mapagod kaagad at manghihina habang tinutupad natin ang ating panata. Pero alam niyo po mga kapatid, gaya ng paniniwala ng mga deboto sa kapangyarihan po ng Poong Nazareno, tayong mga Pilipino po ay talagang malakas ang pananampalataya, di ba? Yan po yung palaging pinupuna sa ating mga Pinoy na kahit may kalamidad o may kahirapang nararanasan, ay malakas po at matibay ang ating paniniwala na magiging maayos din ang lahat. Di ba, Chef Tristan? Opo naman, Doktora. Alam mo yun eh. Opo. Happy Healing Morning po, Doktora. Happy Healing Morning, Chef. Totoo po yan, Doktora. At bagong lahat, Happy Healing Morning sa masugid natin taga-subaybayan. Of course, Doktora, Happy Healing Morning din po. Tulad nga ng sinabi ni Doktora, tayo mga Pinoy hindi nawawalan ng pag-asa. In fact, lagi tayong nakangiti, maski anong lagay ng panahon. Ang aberya ay hindi problema. Masayahin tayong tao, bagamat may malalim tayong iniisip at yun naman po ang dapat para positive thoughts all the time. Kaya nga po, pairalin natin ang saya at palalawakin pa natin ang ngiti ng ating mga kapatid dahil siguradong sasaya kayo sa ating healing sangkap na punong-puno ng positivity. Burrito na mayaman sa iron at protein dahil gawa sa black rice at lean meat. Abangan po ninyo yan mamaya sa aking Fa-Burrito. Aba, Chef! Yes, Paborito ko rin. Paborito rin po. Paborito ko rin yan. Yung burrito na yan. Bagay na bagay po yan sa ating kapatid na makakasama mamaya dahil gaya ng mga deboto ng Nazareno, ang kapatid nating ito ay humingi rin po ng milagro dahil nahirapan silang mag-conceive ng kanyang husband sanhi ng kanyang kondisyon. Panoorin po natin ito. Ako po si RJ Jimeno, 30 years old. Asawa ko si Glyza Jimeno. Bali, naging mag-boyfriend-girlfriend kami mga 5 years. Tapos, ngayon, 5 years na rin kami kasal. 2011 kami nung kanasal eh.
Bali nung high school days, magkano kami, pen pal. Bali, hindi pa kasi uso gano'n ng cellphone eh. Kaya sulat-sulatan lang. Gano'n. Tapos yung, bali yung sister niya, yun yung schoolmate ko. Doon ako nagkapadala ng sulat sa kanya. Tapos then, siya din doon nagkapadala ng sulat. Tapos nung nag-college kami, siguro mga first year college, tsaka pala halos naging kami. Tapos noon, mga 5 years noon, pakasal na kami. Si Glyza, mahihayin siya nung una eh. Pero mahilig siya sa mahilig siya kumanta. Magaling siyang makisama rin siyempre sa ibang tao. Bali noong 2011, nung tas namin kasal, mga ilang months lang, nakabuo kami. Tapos, sa mga palad nga, nakunan siya. Tapos noon, mga matagal na ulit nasundan eh. Mga 2015 nung nasundan yun. Kaso nga lang, ilang months lang, 2 months lang halos, nawala ng heartbeat yung bata eh. Tapos kailangan siyang raspahin kasi nga malalason siya pagka hindi inalis yung bata sa tiyan niya. So nung niraspa siya, medyo okay naman ang nangyari. Kaso lang ilang months, nagkakaroon na siya yung menstruation niya, naging irregular na. Kaya nag-decide kami na magpa-check na sa doktor. Tapos nung lumabas yung test sa kanya, nalaman namin na meron siyang polycystic o PCOS. Doc sana po matulungan niyo po kami na para magka-baby kasi matagal na po namin wish na magka-baby. Halos lahat na ng paraan ginawa na namin. Sinubukan na namin lahat. Sana po tulungan niyo po kami. Salamat po, Doc E. Polycystic Ovarian Syndrome o PCOS. Ito po ay isang kondisyon na dulot ng hormonal imbalance sa katawan na nakakaapekto sa kakayanan ng babae na mag-ovulate o makabuo po ng healthy egg cells, kaya nahihirapang magbuntis ito. Yan po ang pinakakaraniwang sanhi ng infertility sa buong mundo sa mga babaeng nasa edad 15 anyos hanggang 44 anyos. O ito po yung edad na sinasabi pong childbearing age, no? Sa ngayon mga kapatid ay wala pa pong natutuklasang gamot para sa PCOS. Pero may mga paraan po para makatulong sa pagpapataas ng fertility ng babae upang magdalang tao. Kaya't sa mga misis po na may PCOS na nanonood ngayon at sa inyong mga mister na nagdarasal sa Poong Nazareno na mabiyayaan na sana ng anak, para po sa inyo ang episode na ito ng Hiling Galing. Samahan niyo po kami dito lang sa isa na namang edition ng Hiling Galing sa TV. Hello po, Dr. E. Sabi niya, gusto ko na pong magka-baby. Isa po akong retroverted polycystic ovaries. Sabi niya, mahigit 4 years na po kami mag-asawa at hindi na rin po ako bata. Taga-Masbate po ako at wala dong outlet ng Hiling Galing. Ano po ang dapat kong gawin? Thanks po, sana ay makatulong ang gamot ninyo. Paano paglalabanan ng hirap sa panganganak dahil sa PCOS? Alamin ang payong paggaling ni Dr. E sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV Year 2. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay. Sa Radyo 5, tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Mapapanood din sa Action TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga at sa TV5 tuwing Linggo, kasama naman si Chef Tristan, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. May hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay iyong susundan. Sabon man o mga oil, maging organic orals. Meron ding seaweed salt, mga grains at liquids na natural. Yan ang Hiling Galing products, iyong laging tandaan. Na sa natural na paraan ng paggagamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Hiling Galing! Marami pong uri ng dermatitis o skin infection at kadalasan po ay mahirap matukoy ang pinagmumulan nito. Tuklasin ang iba't ibang uri ng dermatitis sa Hiling Galing sa TV. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5.